Hello guys, welcome. May tatanong tayo para sa mga no contact situation. So tingnan natin kung naiisip ka ba niya? Anong nararamdaman niya? May balak ba siyang bumalik? At ano yung posibleng action niya sa'yo, okay? So start muna tayo, no? Ano yung naiisip niya about sa'yo? Give me the message. Ano yung naiisip ng person mo sa'yo? Give me the message. Ano yung naiisip niya sa'yo? So, meron ako nakikita dito ang Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Leo, Virgo, Taurus, and Capricorn. Energy yung babasahin natin, So, nakikitaan ko dito, naiisip ka ng tao na to sa paraang positive and negative, okay? So, nakikitaan ka ng tao na to na ikaw yung para sa kanya, okay? Ikaw yung gusto niyang makasama dito. Gusto ng tao na to na ibaba mo yung boundary mo, okay? Kaya lang dito, kita ka ng tao na to na matapang ka, matatag ka. Ganon. So, nakikitaan ka rin ng tao na to na may disiplina ka. So, dito, kahit yung ba tipong itong person mo dito, hindi niya rin akalain dito na meron kang personalidad dito na matapang kahit hindi halata sa mukha mo. Okay? Ito rin nakikita ko dito. Yung bang tipong akala ng tao na to na kaya kanyang makontrol dito pero nagkamali siya dito. So dito itong tao mo, pag naiisip ka ng tao na to, hindi niya alam kung paano yung gagawin, Nakikitaan ko dito, meron kang person dito, nagiging siyang pa-easy-easy dito pagdating sa'yo, So, nakikitaan ka rin ng tao na to, na meron siyang mga kakulangan dito. Okay? Kumbaga, pag naiisip ka niya, naisip ng tao nito, hindi siya naging mapagbigay sa'yo, hindi siya sumuporta sa'yo, okay? So, nakikitaan ko dito, hinayaan ka ng tao na to na lumayo sa'yo, okay? So, dito, yung iba sa inyo, naiisip ka ng tao na to na ikaw yung para sa kanya. Kaya lang, meron ka ditong tao na madaling maakit sa tukso or pwede rin sabihin, madaling kumagat sa tukso, okay? Ito lang yung naging issue sa inyong dalawa. Meron kang person dito na naging padalas-dalas or pwede rin sabihin, madali din siya nakapagpalit dito, okay? So, tingnan naman natin, ano yung nararamdaman niya. Hindi siya masaya. Ito lang nakikita ko dito, Kumbaga, yung iba sa inyo, wala pa kayong usap, contact, or pwede rin sabihin wala pa kayong pagkikita ng tao na to, okay? Kumbaga, feeling ng tao na to na unti-unting nawawala sa kanya, okay? Unti-unti ka nang lumalayo sa kanya. Pero itong taong ito, nag-iintay pa rin sa'yo. Ito lang nakikita ko dito, So dito, nafe-feel ko, meron ka ditong kadiling na hindi pa gaanong stable, yung masasabi talaga na financial stable, okay siya, ganyan. Nakikitaan ko dito, pwedeng meron kang kadiling dito na kontraktor, okay? Pwede rin sabihin na kontrata lamang yung trabaho, okay? Merong hangganan, ganyan. So dito, nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo, wala ka ng pinakikitang interest dito at ito yung mga pinagdadaanan niya sa panahon ngayon. Kumbaga, pwede rin nakakaramdam to ng kalungkutan kasi dito, kita ka na ng tao na to na unti-unti ka nang lumalayo, unti-unti mo nang tinatapon yung mga memories nyong dalawa dito, okay? Pwedeng meron ka ng ibang mundo. Kaya itong tao na to, nakakaramdam siya ng lungkot sa sitwasyong kinakaharap niya dito, pero nag-iintay pa rin to, okay? Na baka isang araw or baka sakali na magbalik ka dito, ganon. So, nakikita ko dito, nakakaramdam lang to ng kalungkutan. So, tingnan mo natin, may balak ba tong bumalik? So, dito, nasa 50-50 situation tong person mo, pwedeng komplikadong sitwasyon.
Meron tong mga kinakaharap, meron tong mga responsibilidad, okay? Kaya naman itong mag-offer sa'yo, kaya lang hindi ka magiging masaya. Alam mo yon, pwedeng meron kang kadiling dito na tao na merong unang pamilya na kailangan niya suportahan dito. So dito, nakikitaan ko dito, may time na gusto ng tao na to na magbalik, kaya lang meron din pumipigil dito. Pwedeng obligasyon, responsibilidad, or pwede rin sa pamilya niya rito. Ito rin yung nagpapasakit sa kanyang kalooban dito. Hindi siya makawala sa responsibilidad. So nakikita ko dito komplikadong sitwasyon. Hindi siya masaya sa kanyang kinalalagyan dito. Ramdam ng tao na to yung empty. Okay? Feeling empty. Emotional, physical, mental, and financial. Kasi nakikita ko dito, suporta lang to ng suporta na sa kanya lahat ng mga responsibilidad, ano. Pwedeng siya lang yung umaako or pwede rin sabihin siya lang ang inaasahan dito. Okay? So, nakikita ko dito kung meron kang nakadiling dito na ibang tipo na single father, single mother, ganyan. Kaya hindi to makapag-stick sa'yo dahil meron tong mga responsibilidad or pwede rin inaasahan ng mga pamilya, ganyan. Ito lang nakikita ko dito. Pero ganun pa man, ano, nakikitaan ko dito, malungkot itong tao na to. Kasi sa pagkakalayo-layo nyo. Kaya lang dito, na-feel ko, naging masaya siya sa'yo. Ito lang nakikita ko, kaya lang meron lang siyang kasinungalingang ginawa sa'yo. Kaya ito yung nagpapasakit sa ulo, ayan, sa ulo ng tao na to. Kapag naiisip niya lahat ng mga alaala at mga kasinungalingang ginawa sa'yo dito, okay? So, nakikitaan ko dito, gusto niyang tumulong sa'yo, kaya lang hindi niya magawa. Kasi nakikitaan ko dito, pwedeng kinukulang rin siya. Pero yung damdamin niya dito, gusto kanyang tulungan. So, ano yung posibleng action niya sa'yo sa mga susunod na linggo? Meron ba itong gagawing hakbang? Yung iba sa inyo, wala tong action na gagawin, ano, kasi nakikitaan ko dito, hindi naging maganda yung ending yung dalawa rito. Pwedeng away, conflict, or pwede rin sabihin nagkasagutan kayo. Kaya dito, hindi to makagawa ng action sa'yo. Pwedeng galit ka pa rin dito, or pwede rin sabihin handa ka pa rin dito. So, lumalabas din dito, no, nakikitaan ko dito na ikaw, hindi ka nakikipagkasundo dito. Pero gusto niyang tumungo sa'yo dito, no, sa Knight of Pentacles. Gusto niya ditong mayroong, yung tipong meron siyang i-alok or meron siyang i-offer sa'yo. Kaya lang dito, ayaw mo. Ayaw mo maging magulo yung sitwasyon mo kasi ikaw dito, nagiging kang maingat. Hindi mo pinapadalos-dalos dito yung emotion mo, kundi yung utak mo ang pinagagana mo dito, okay? Marami ka nang natutunan sa past, kaya dito, mas pinaiiral mo dito yung takbo ng isip mo. So dito nakikitaan ko dito hanggang ngayon, hindi pa rin kayo magkasundo dito. Meron pa ring away na namamagitan sa inyong dalawa dito or pwede rin nagtapos kayo ng may sama ng loob, okay? Ibang tipong pwedeng ikaw galit na galit ka, kinat mo to na masama ang loob, ganyan. Kaya hanggat maaari, ayaw mo makipagkita dito or ayaw mo makipagkasundo dito. Kumbaga, naisip mo na lang dito, ito yung pinakamagandang paraan or gawin ko para makaiwas dito sa taong ito, okay? So, lumalabas dito, nagiging ka lang matalino sa sitwasyon or sa mga pagpapasyang ginagawa mo dito. Ayaw mo maging padalos-dalos sa pabigla-bigla or pwede rin ayaw mo magpanilang sa emotion na nararamdaman mo rito. Ito lang yung nafe-feel ko sa'yo, ano. Ayan, so, tingnan naman natin kung ano yung hidden truth ng taong ito, okay? Naiisip ka ba niya? Ano yung hidden truth niya? So, di ba? Nagsinungaling to sa'yo, pinagsisihan niya to. Ito lang yung mensahe, no? Kumbaga, marami tong kasinungalingan, kaya dito nagalit ka. Pwedeng winakasan mo na talaga to, okay? So, dito, it's time for me to heal now. So, nakikitaan ko dito, naisip ng tao na to na kailangan niya rin maghilom, okay? Ito na yung oras para maghilom din siya, patawarin yung kanyang sarili sa mga nagawang pagkakamali at pakawalan, gano'n. Naisip niya rin to, may time na nag-iisip na kailangan na siguro talagang palayain ng isa't isa at pinagsisisihan niya yung mga kasinungaling ginawa niya sa'yo, gano'n.
So dito, no, talagang meron kang mga natuklasan, ano, ito yung naiisip niya, nababahala siya, or pwede rin, ito yung ikinabahala niya kung bakit nagkaroon to ng takot at ayaw tumungo sa'yo dito, okay? Kasi nakita mo or nalaman mo lahat ng katotohanan at dun siya na-shock, okay? Para bang wala siyang mukhang maiharap sa'yo, ganun, okay? Kung ano man yung mga natuklasan mo sa tao na to, pwedeng meron kang nakita, meron kang natuklasan, or pwede rin meron kang nalaman na kung saan dito siya alam mo yung tipo na parang nabuwag, ano, dun siya nabuwag, ganyan. So dito, ano, naiisip ng tao na to na bata pa kayo, parang bata pa kayo sa isa't isa, or pwede rin hindi pa kayo matured sa isa't isa, mga ganun, no? Pwedeng nagkakilala kayo ng tao na to nung bata pa kayo, or pwede rin iba pa yung takbo ng inyong pag-iisip, hindi pa kaya ang seryosohang relasyon, mga ganyan, ano? So ito lang yung nakikita ko, so tingnan natin, anong nararamdaman niya? So, ito yung nararamdaman niya. Ikaw yung pinakamagandang nangyari sa buhay niya. O, di ba? May mga ganun pa siya. So, nakikita ko dito, ikaw din yung pinaka-best na nangyari sa buhay niya. So, tinitreasure niya yun. Pwedeng yung alaala pa rin ikinikip niya. Ganyan. So, nangangarap pa rin tong tao nito na magsasama pa rin kayo sa bandang huli. Ganyan. Or magsasama pa rin ulit kayo. Ganun. So, nagsinungaling to. Okay? Nagsinungaling siya kung sino siya sa'yo. Okay? So, hinahanap ka rin ng tao na to. Pwedeng umalis ka or pwede rin lumipat ka ng ibang lugar, nagtago ka or pwede rin binalak mo tong tao na to. Okay? So, tingnan natin may balak bang bumalik. Paano babalik kung nabalak mo to? Okay? Or pwede rin kung tinaguan mo to. Okay? So, tingnan natin kung ano yung hakbang na gagawin. May balak bang bumalik? So, itong tao na to, may balak siya pero mas naghihintay siya ng sign sa'yo. Okay? Kumbaga, itong tao na to, nagsisigurado. Ayaw niyang gumawa ng hakbang na kung saan mag-field siya. Kaya itong tao na to, naghihingi na lang siya ng sign mula sa'yo. Pwedeng meron siyang mga pinagdarasal or pwede rin baka ikaw yung una mag-message sa kanya. Mga ganun, no? So, naghihintay ito ng sign. So, itong tao na to, yung iba sa inyo, hindi pa to gumagawa ng hakbang kasi para kalimutan ka, no, nagpapaka-busy to or pwede rin sabihin, tinututok na lang niya yung sarili niya sa trabaho. Ganon, okay? So, itong tao na to, no, naramdaman din niya na iiwanan mo siya. Okay? May mga ganon siya, no? So, pwede rin sabihin meron kang person dito na merong abandon issue. Pwedeng iniwan na siya ng una niya. Okay? Or nakarana siya ng hindi magandang relasyon before, okay? Pwedeng may trauma, ganyan. Kaya itong tao na to, yun na lang yung nagsisink in sa kanya na baka iwanan din ako nito tulad nung una ko, okay? Pwede rin sabihin, bago ka dumating sa tao na to, meron pang issue na talaga tong tao na to. Meron siyang bad experience, ano? Kaya meron siyang abandon issue, ganyan. So, dito, no, naalala ka ng tao na to, lahat ng detail mo, okay? Pag-uugali mo, kung paano ka humarap sa kanya, kung ano yung mga katangian mo, kung paano ka kumilos, mag-alaga sa kanya. So, nakikitaan ko dito na itong tao nito, alalang-alala niya. Kumbaga, kahit matagal na ng panahon na nangyari sa inyong dalawa, para bang fresh pa rin ang lahat, okay? So, tingnan natin, posibleng action niya sa susunod na mga linggo. So, alam ng tao na to na hindi siya para sa'yo. Kaya itong tao na to, I think yung iba sa inyo wala pa rin tong gagawing action sa'yo kasi alam niya na hindi ka para sa kanya. So, alam ng tao na to na nakakross siya sa line, okay? Kumbaga, sumagad na siya sa linya mo or sa boundary mo, no? Kumbaga, lumampas siya. Kaya alam ng tao na to na nakagawa siya ng mga atraso, pagkakamali dito. Kaya dito, ano, yung iba sa inyo, posibleng wala tong gawing aksyon kasi alam niya dito yung mga nagawa niyang pagkakamali sa'yo. Okay? So dito, no, alam din ng tao na to na siya yung distraction kung bakit ka nasaktan. Kumbaga, pwedeng meron ka na ring history na nasaktan ka before, pero nasaktan ka din niya. Okay? So, nakikitaan ko dito, alam ng tao na to na lalo lang na-trigger yung pain na nararamdaman mo. Okay? Kaya dito, no, alam niya, siya yung naging distraction kung bakit nasaktan ka rito. So dito, no, itong tao nito, nire-replay niya yung conversation niyo. Pwedeng kinikip niya pa rin yung usapan niyo before, or pwede rin sabihin yung mga memories niyo, yung chat niyo sa isa't isa, andun pa rin, okay? Hindi pa rin nadidelete. Kaya itong tao nito,
ulit-ulit niyang binabasa yung usapan nyo, yung mga masasayang sandali, yung mga kilig-kilig moment nyo, or yung mga masasaya yung moment, ano. Kumbaga, hindi pa rin niya pinapahe yung ganun, okay? So, tingnan natin dito kung ano yung mensahe pa sa'yo. Kumbaga, andun pa rin yung alaala. Give it the message. Ano yung pinaka-mensahe sa reading na to? Ayan. So, meron ditong Aries, first quarter moon in Aries. Step into your power. So, dito, sinasabihan ka dito, step in your power. Manindigan ka pa rin sa iyong lakas, okay? Kumbaga, itong mga naranasan mo ito, alam mo na to. Alam mo na kung paano to tanggalan. Alam mo na yung mga na-experience mo mula sa tao na to. Kaya dito, ikaw yung magdidesisyon dito, okay? So, ito lang nakikita ko kasi nakikitaan ko dito na ibalik mo muna yung lakas mo. Naibalik mo nang muli yan. Naibalik mo nang muli yung lakas mo, katatagan mo, at yung confident mo. Kaya dito, alam mo na kung paano i-secure yung sarili mo, okay? Ayan, ito lang yung mensahe sa'yo. Ayan, thank you for watching. Love and peace.